Pangatlong araw na namin dito sa Athens. Medyo ako ay naiinis. Pupunta kami ng police station ngayon, yun ang aming gagawin kasi ako ay nanakawan ng cellphone for the third times. Nanakawan ako ng personal thing sa travel. Hindi maganda kasi naaabala ka pagka ikaw ay nanakawan kasi unang-una kailangan mong mag-report sa police para patunayan kung meron ka mga gustong i-claim o yung para sa mga financials, applications at kung ano-ano pa na naka-install dun sa phone, ay kailangan ng police report. Yun ang gagawin namin kasi yung aking phone ay medyo critical, may mga financials ako doon. Syempre yung mga personal, social media, although secure naman yung aking phone kasi maraming security yon at saka 2-factor, may third factor pa nga, ay kailangan pa rin ng police report kasi in case of anything na kailangan mong for something, in case. Pero hindi ako masyadong bothered sa pagkawala ng phone. Bothered ako dahil sa katangahan ko kung bakit ako nawalan. Lagi kong nire-remind sa mga tao sa aking vlog na mag-ingat sa mga travel kasi napakaraming magnanakaw sa Europe. Kung sino yung nagsasabi ng mag-ingat, siya pa yung nadadali. So ayun, ako ngayon ang nadali. Every punta namin dito sa Athens o dito sa Greece ay maganda yung aming experience kasi gustong-gusto namin dito sa Greece eh. Unang-una, napakabait na mga tao, napaka-welcoming. Siguro dahil doon, yung loob namin ay naging palagay at naging tiwala sa mga tao na hindi mangyayari yung ganon. Kaya naging medyo loose yung aming security. Hindi namin inaakala na dito kami madudukutan. Hindi sa Italy, hindi sa France kung saan mas maraming mga mandurukot. Dito sa Greece na less ang mga illegal migrant. So another advice, kahit feel nyo na safe ang country o kahit alam nyo na maluwag o walang masyadong magnanakaw, ingat pa rin talaga, iba pa rin talaga yung nag-iingat. Kagaya ng Japan, halimbawa, sinasabi nila na walang magnanakaw sa Japan. Hindi. Ingat pa rin. Iba pa rin yung nag-iingat. Dahil pag nawalan ka ng isang bagay, malaking abala at maaaring ikasira pa yon ng inyong travel. Alam namin na ang nakawan dito, yung cases ng nakawan dito ay low. Pero base sa aming napag-alaman, sa aming research na since the beginning of the year, maraming influx ng illegal migrant at tumataas din yung cases ng mga nakawan dito at saka gang-related robberies. At base din sa aming napag-alaman na ang Greece ay number 8 sa mga pickpocket cases. Ganon din katalamak ang dukutan dito sa Greece. So kung mapupunta kayo dito, kailangan din ng extra careful at saka ng extra security sa inyong mga personal belongings. Better yet, kuha kayo ng insurance para sa inyong mga personal gadgets o mga personal na gamit na yung mga mamahaling gamit ninyo for theft at saka for loss. Diyan lang. Okay. Zarin. So wala akong pera ngayon, pwede akong mawala at hindi makauwi kasi wala akong pamasahe. Thank you so much. Thank you. So andito na kami sa police station. Papasok muna kami sa loob, ha? Umali kami, hindi itong police station na ito. Pagka yung mga tourist na nakawan ay hindi dito. Meron silang tourist police station na dapat puntahan. So tingnan natin kung magta-taxi na kami kasi parang hindi siya walking distance dito. Alam mo nang maraming nakawan na nangyayari kasi pagdating namin dito sa loob ng police station, sabi nung isang police women officer na tanong niya agad, what happened? Hanggang ganun, stolen. So alam niya na magre-report kami ng stolen something. So ang ibig sabihin lang noon ay common na nangyayari dito yon. Maraming report na nangyayari. So tinuro kami doon sa ibang police station na para sa mga tourist. So doon tayo pupunta ngayon. So isa ito sa halimbawa na sinasabi ko na pag nanakawan kayo ay maraming abala. So masisira yung isang araw ninyo, mawawala yung isang araw ninyo. So imagine na lang kung kayo ay short visit lang. O let's say isang araw, 2 araw lang. So yung isang araw ninyo ay total waste kasi gagawa kayo ng maglalakad kayo ng mga papers na dapat yung lakarin para lang patunayan na nanakawan kayo
for any claims like insurance claims. Buti na lang at mahaba yung oras namin, matagal yung stay namin dito. 1 week kami dito, kaya okay lang. Well, hindi okay, pero at least marami pa kaming time para mag-enjoy. At wala talaga kaming gagawin kung hindi para mag-relax dito. Yun lang talaga yung plano namin. Kasi galing na nga kami dito ng ilang beses na sa Greece. Pangalawang beses sa Athens. Maraming beses na dito sa Greece. Kasi nga gusto namin tong lugar na ito kasi maliit, focused yung mga area, hindi malawak yung gagalaan, tapos yung mga street na maliliit tsaka mga restaurants na magaganda at masarap na pagkain. Kaya kami bumalik dito. Yun lang. Hindi maganda yung nangyari. Nanakawan kami, nadugasan kami ng gamit. At hindi lang basta gamit kasi napakamahal ng telepono. Yun yung fold phone, kung Samsung Fold, kung alam niyo yun. Yun yung natitiklop. Yun, medyo may kamahalan siya. Kaya gusto namin kumuha din ng police report para sa mga claims. Susubukan namin kumuha ng insurance claims. At saka importante pa rin yung police report sa kahit na anong bagay in case. Pero life must go on. Kailangan maging masaya pa rin yung travel. Hindi dapat masira yung travel ninyo sa mga ganitong klaseng event. Kasi sa isang bagay na wala kang magagawa, no, ipagpaano mo na. Bahala na ang karma sa kanila, sa mga nagnakaw nun. Or iabuloy na lang natin sa kanila. Pero okay lang, naabala kami. Basta ang importante ay kami ay masaya sa travel namin at walang nasaktan sa amin. Yun ang pinaka-importansya sa lahat no, pag nagta-travel. Yung walang nasasaktan at masaya ang mga bagay-bagay. Well, hindi naging masaya pero kailangan nyo pa rin maging masaya. Kaya hindi nyo kailangan masyadong problemahin. Gawin yung light ang mga bagay-bagay pag kayo ay nanakawan o nawalan. Otherwise talagang masisira yung total vacation ninyo, yung buong vacation ninyo at sa mga following na araw ay sira na yung araw ninyo. Yan, yung vaccine namin. Thank you. So yun na siguro yung police station. Okay, nandito na kami. At syempre, hindi tayo makakapag-record sa loob kasi baka ma-disrespect natin yung kanilang law and order. Kwento na lang namin sa inyo kung anong nangyari at kung nakakuha na kami ng police report. Hi. Police, tourist. Yes. Next. Okay, thank you. Medyo confusing kasi alam niyo na yung mga sulat dito ay hindi naman natin mabasa, no? At walang mga police car sa labas. Yun. So, dito na siya. Yan. So, hanggang dito na lang muna. Mamaya na ulit. Kind of a damper on your trip, right? Yeah, it is. It's kind of, we have to let it go. We have to make it lighter. Otherwise, it will destroy your whole travel, you know? Yeah. So, but we still need to get a report for any claims. That's what we're doing. Just Yeah. want a quick report so we can go on with our day. Yeah. Take them to the beach, whatever we have Yeah. to do. So, you were a tourist too? Yes. Okay, from? Los Angeles. Okay. Where are you from? Very We're far. from the Philippines, Okay. but We live in Denmark. Oh, wow. Yeah. So ito yung tourist police station dito para mag-report ng mga stolen goods. So hindi lang kami nanakawan, ang dami. Kaya okay, so mamaya na lang ulit. May kakausapin lang kami na nanakawan din. So marami ang nagre-report na nawalan. Ay nako. Akalain mo yan. It's finished? Yes. Can you please put here stolen, not lost? It's a loss declaration. Insurance. Loss is not covered by insurance. I asked you and you told me that you're okay. Yeah, but I'm sorry, I did not understand what you said. I explained that it's a loss declaration and lost items. Because this will be no use for insurance. The reason why we came here is for insurance. Yes. If you have a declaration for theft, it's more complicated. You have to open a case in a Greek court. It will take about 1 hour here, give us a testimony, and it is more complicated. It's not this simple declaration which took 10 minutes to fill. Okay. Can you understand?
Yes, we understand. But this will be no use for us because the reason why we came here is we need to declare to the insurance Yes, that but I told you that it's a law declaration. when you ask me here, you said lost or stolen, and I said stolen. Didn't ask you. And there's a guy who asked us. Yes, and I told you that it's a law declaration, and you told me that it's okay for you. I didn't say it's okay. You didn't tell me that it's a lost I declaration. told you the first thing I took this declaration, told you this is a law declaration. I show you. Okay. Thank you. Wala raw, hindi na raw sila gagawa ng bago. Ayaw nilang ayaw nilang ilagay na may theft dito. Ganon din yung ginawa dun sa isa, hindi niya alam. Wala naman siya sinabi sa akin na lost declaration to. Basta sinabi lang niya, pilapan mo to. Hindi natin nabasa to. Nakakainis kasi hindi rin namin binasa mabuti yung nasa headline niya, head letter na lost declaration pala. Ayaw niyang baguhin kasi parang ayaw nilang mag-report ng maraming theft. Hindi ako ngayon naiinis sa nawalang phone. Naiinis ako ngayon sa mga police officer na walang kwenta. Binigyan niya kami ng papel, sabi fill upan lang. Ang katanghan din namin, pagkakamali namin. Hindi namin binasa yung head letter. Basta pinila pa namin. And then binigay namin doon sa police, and then nilagyan niya ng stamp, nilagyan niya ng signature. And then after that, saka namin binasa ng thorough na nakalagay pala doon ay loss declaration, hindi theft. Yun ang pagkakamali namin dahil hindi namin na-check agad. Pero pwede naman sanang baguhin yon, no? Kung talagang gustong tumulong ng isang police officer. Sinabi namin na baka pwedeng baguhin at pwede naman kami mag-fill up ulit ng bago. Kaya naman namin mag-fill up ulit eh. Pero ang dami niya sinasabi na kailangan pa ng investigation. Gusto mo ba yun? Pag theft declaration yung ginawa natin, maghihintay pa tayo ng police officer, ng ibang police officer na mag-iimbestiga sa inyo at magde-declare pa kayo, magsasabihin pa ninyo, ikikwento pa ninyo kung anong nangyari. At may daw yung 1 hour. Eh, ready naman kami sa ganon. Ang problema ay ayaw niya, hindi siya willing. Yung police officer hindi siya willing na tumulong. Tinanggap na lang namin na talagang wala na siya. Wala kaming makiklaim doon sa pagkawala ng phone na yun. Ay nako naman. So, that's life. Kailangan mag-move on. Kailangan lang nito ng cold coffee para ma-relax tayo ng konti. Kasi talagang inis na inis ako, hindi doon sa phone na nawala, kundi doon sa police officer. Kasi napakadaling tumulong kung gugustuhin. May duda ako na ayaw nilang i-report na stolen kasi ayaw nilang magkaroon ng maraming record itong bansa na ito na talamak na ang nakawan. Kasi ang dami naming kasabay na nagre-report ng nanakawan ng mga tourist din. Mukha akong kawawa ngayon kasi wala akong pera, no? Napakalaking kawalan yung mawalan ng cellphone, especially kung yung cellphone mo yung lahat ng bagay sa'yo, especially sa akin nandoon lahat ng bagay ko, from picture editing, video editing, yung paggagawa ko ng vlog doon ko ginagawa, yung mga expenses, financial, nandoon lahat naka-install kasi hindi na kami gumagamit ng card. Hindi kami gumagamit ng card, hindi kami gumagamit ng cash, puro sa cellphone na lang lahat at saka virtual payment, no? Parang bumalik sa stone age ng pagwalang phone. Yun ang pakiramdam ko ngayon. Bakit ganun ang sistema namin? Kasi ganito 'yon. Yung virtual card mas safe kaysa sa physical card. Kasi yung virtual card, yung sa cellphone, na akala ng iba ay hindi safe, yun ang pinaka-safe sa lahat kaysa dun sa physical card. Yung virtual card ay nagki-create siya ng copy ng iyong physical card at nagki-create siya ng temporary card number na hindi pareho dun sa actual card na ginamit mo. So, pag nakuha ng iba yung information ng virtual card mo, hindi nila magagamit kasi hindi kailangan ay meron pang authorization mo para magamit nila pambayad o pambili. At
pwedeng i-disable anytime online. So, yun ang kagandahan ng virtual card at saka virtual payment. So, ang problema lang, yun nga, pag nawala ka ng phone, ay parang nawala na lahat sa'yo. Anyway, kape muna tayo. Okay. Cappuccino Prego. Subukan natin tong cappuccino Prego ng ano, dito sa Greece. Wow, sarap. Sarap. Refreshing. Sarap ba? I still love Greece. I-encourage ko pa rin kayong magpunta rito with caution. So, baka yun lang muna ang ating vlog ngayong araw. At bukas ulit pagpatuloy natin ang paggagala dito sa Greece. Kung kayo ay nanonood at napanood ninyo itong video na ito for awareness, life is short, so make every journey worth remembering kahit na nakawan pa kayo. See you next time. Peace. At huwag kalimutan mag-subscribe, follow, at keep sharing. Comment lang kayo kung meron kayong gustong itanong.